Isang tahimik ngunit mapanganib na banta ang matinding init sa kalusugan ng tao. Ayon sa datos ng World Health Organization, mula year 2000 hanggang 2019, halos 489,000 heat-related deaths ang naitala bawat taon, kung saan 45% ay nangyari sa Asia at 36% sa Europe. Noong tag-init ng 2022, umabot sa tinatayang 61,672 ang heat-related deaths sa Europe. Samantalang ang mga high-intensity heat wave noong 2003 ang dahilan ng pagkasawi ng nasa 70,000 na tao at 56,000 naman ang naitalang excess deaths sa Russia noong 2010. Bukod sa direktang epekto, ang heat stress ay nagpapalala sa mga kondisyon tulad ng cardiovascular disease, diabetes, mental health issues at asthma. Ito rin ay nagdudulot ng panganib sa mga aksidente at nakakapagpataas ng posibilidad ng ilang impeksyon. Ang init ay hindi lamang environmental hazard, kundi isa ring occupational health risk. Kaya't mahalagang manatiling ligtas at maingat tuwing tumataas ang temperatura. Maging handa, alamin ang tamang proteksyon laban sa init at huwag ipagsawalang bahala ang panganib nito sa ating kalusugan. At para bigyang linaw ang kondisyong ito kung ano ang epekto sa ating kalusugan, meron tayong espesyal na panauhin ngayong araw. Mula sa Makati Medical Center, kasama natin ang isang eksperto para talakayin kung paano ito nangyayari at paano natin ito maiiwasan. Let us welcome Dr. Amado Flores III, an emergency medicine specialist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Mads, and welcome back to Dr. Zon TV. Good morning, and thank you very much for inviting me again in your program. Yes, of course, it's our pleasure, no? Doc, thank you very much. Alam ko very busy kayo, pero naisingit nyo kaming muli, no? Ito ngayon, Doc, para maibahagi po natin ng maayos sa ating mga kasambahay, no? Bigyan nyo naman kami ng mabilis na overview. So, ito, paano po naiiba ang heat stroke sa isang simpleng heat exhaustion o pagkahapo dahil sa init? Okay, para ma-differentiate natin ang heat exhaustion or heat stress sa heat stroke, kailangan nating maintindihan na yung dalawa ay parehas na kasama sa tinatawag nating heat-related emergencies. Okay? So, ibig sabihin ito mga kondisyon na dulot ng exposure sa matinding init. Ang pagkakaiba ng dalawa, sila ay continuum disorder, ibig sabihin related sila. Isa is mas magaan or mas mild form, at yung isa is yung severe extent nung condition. So pag sinabi nating heat exhaustion, ito yung pagkakataon na isang pasyente after niyang ma-expose na matagal sa sobrang init at alinsangan, nakaka-experience siya ng mga simptomas. Ang mga simptomas na ito is pwedeng panghihina, pagkahilo, pagsakit ng ulo, pagsusuka, even pananakit ng binti at kalamnan. Ngayon, ang temperatura niya dahil sa exposure can be normal o pwedeng mataas, pero hindi ito mataas ng 40 degrees centigrade. Pag umabot na ng 40 degrees centigrade ang temperatura niya at nagkaroon na siya ng symptoms na tinatawag natin neurologic symptoms, specifically changes in behavior, tinatawag na natin siyang heat stroke. Okay. So mag-uumpisa siya na heat exhaustion muna. Yes. Okay. So may mga pagkakataon bang diretso na siya sa heat stroke? Most of the time, nag-start siya sa heat exhaustion. So basically dito papasok yung key factor also na dapat nasa heat exhaustion level pa lang, identified na ganun ang nangyayari sa pasyente para maiwasan na magtuloy pa sa heat stroke. Yes, napaka-importante nun. Kasi yung mild form pa lang niya, yung mga symptoms pa lang nun, pag nalaman mo na pwedeng heat exhaustion ka, maiwasan mo na mag-continue sa heat stroke. I see. Pero Doc, teka ito, no, na-mention nyo kanina, I'm just curious kasi sabi nyo, it doesn't necessarily mean na sobrang mataas ang temperatura kapag heat exhaustion. Yes. Okay, pero bakit nagkakaroon ng ganung reaction ang katawan ng isang pasyente ng heat exhaustion kung wala naman palang sobrang difference sa temperature? Okay. So, kailangan maintindihan natin na ang katawan natin mayroon pamamaraan para i-normalize ang temperatura natin. So, may mga 4 na paraan para ang katawan natin is mag-normalize ang temperatura. Number 1 is yung magpawis tayo. Number 2 is bawasan ng pag-produce ng init.
Number 3 is magkaroon ng tinatawag nating pag-dilate ng ugat natin, specifically sa skin natin. So pag na-expose tayo sa init, di ba namumula tayo? Kasi yun ang natural So, na sabihin kahit paraan ng mga katawan. morena, pwede na yung mamula. Yes, namumula Okay. ka talaga because of the vasodilation. And ang pinakahuli yung behavioral modification. Yung pagpapaypay natin, pagsilong natin sa lilim, o pagpunta natin sa mas malamig na lugar. Yun ang mga ways to decrease the temperature. Once na hindi na tayo gawa ng ganong pamamaraan, at matagal tayong na-expose sa init, ang katawan natin titigil ng pagpapawis. Okay? Kasi mapapagod din magpawis yan. So pag hindi na tayo makapag-control ng temperatura natin, tataas na yung temperatura, yung core temperature. Pag tumaas na siya, dahan-dahang tumaas ang temperatura, pwede ka na maka-experience sa mga simptomas. I Hanggat see. di umaabot ng 40. Okay, so possibly, kahit meron ng changes habang nasa heat exhaustion level pa lang, nag-a-adjust pa kasi may compensatory mechanism Yes. pa na nagaganap. Kung kaya pag kinuhaan ng temperature ang katawan ng pasyente may heat exhaustion, ay hindi pa rin ganun kataas. Yeah. Pwede yon. Pwedeng normal up Pwedeng to normal 38. hanggang 40. Up to O bago 38. hanggang 38. Basta less than 40. Okay. And then dito sa topic natin, which is heat stroke, ito na yung sinasabi nyo may mga neurological manifestations, Yes. which include So, pag sinabi natin heat stroke, yung pinaka-common na neurologic manifestation, very similar sa tinatawag nating brain attack or stroke. So, pwede siyang magkaroon ng alteration in sensorium, behavior, pwede magkaroon ng pagkabalisa, irritable, mawalan ng malay, pwede mag-convulsion, at pwede magkaroon ng hallucination. Oh, okay. So, ito puro nasa nervous system yung Yes. involvement. Pero, what other systems of the body get affected too once the patient is suffering from a heat stroke? Of course, because ang naapektuhan ng extreme temperature is all the cells of the body, other organs are affected. Pwede maapektuhan ng puso. Kasi pag ikaw ay nabibilad sa matinding init, pag nag-vasodilate, ang gagawin ng puso, bilisan ng tibok ng puso para mag-compensate sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan. So pag bumilis ang tibok ng puso, pwede maapektuhan. Lalo na yung may mga karamdaman sa puso, pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia o yung maling pagtibok ng puso, pwede magkaroon ng heart attack. Pwede niya rin maapektuhan ng ating kidneys saka ang ating liver. At ito yung nangyayari sa mabilis na panahon lamang. Kasi it's a matter of yung temperature pag tumaas at nagkaroon ng changes. Pwede itong Okay. mangyari in a matter of 15 minutes to about hours. It depende sa pasyente. I But see. it's, And, pinakamabilis yung 15 minutes. pero ano usually ang cause ba ng heat stroke, Doc? I mean, factor din ba that we live in a tropical country? Di ba napakainit na Yeah. Ito, ano ngayon, ramdam na natin yung sobrang init. Ang pinaka-importanting factor is yung wala ka sa kondisyon, yung hindi ka makapag-acclimatize. So tayo mga Pilipino, since sanay tayo sa temperatura natin na mainit, sanay na yung katawan natin mag-acclimatize. Pero may mga kondisyon kasi na minadali natin ang ating activities. For example, isa kang atleta, tapos nagmamadali kang gawin ng gagawin mo, gusto mo kaagad lumaban without conditioning your body, then nag-exercise ka kaagad na matindi, tumakbo ka agad ng mahaba compared sa pinanggalingan mong baseline, nangyayari yung hindi ka makapag-condition, hindi makapag-acclimatize o hindi makapag-compensate kaagad ng katawan mo. I see. So, ibig sabihin, it doesn't only involve yung init sa environment. So, pwede internal. Yes. Nagpo-produce din ng heat Yes. because of yung sinabi nyo nga na hindi nagkakaroon ng adjustment. Yes. Okay, hindi nakaka-acclimatize ang katawan mo. Okay, and madalas po ba ito mangyari? Marami bang cases ng heat stroke? Yes, maraming kaso tayo ng mga heat stroke, lalo na nung bago na ating because of climate change for the past few years, marami na kami nakikitang kaso, especially sa mga buwan na sobrang init, especially pag ang heat index natin umaabot ng 40, 42. Sobra nagkakaroon tayo ng mga pasyente. Sayang nga nung pandemic kasi nag-heal na daw yung ozone layer, Yeah. di ba? Na parang mas nakikita na, di ba mas nakikita na ang yung mga views, okay, Yes. from afar, pero nagsana na ulit and kasi siguro dahil ng pandemic, naka-lockdown, ang mga sasakyan hindi masyadong, walang pagbiyahe. Yes. Okay, so ito biglang tumaas na naman. Mm. Okay, and sa mga kaso ng heat stroke, Doc, meron bang parang sino yung mga mas prone, and then meron bang gender predilection, and Okay. usually nasa anong age range? Okay, extreme of ages kasi ang heat stroke, either the very young and the very old. Yung mga very young, yun ang mga pasyenteng walang kakayahan na protektahan ng sarili na sa init. Ito yung mga
batang mahilig maglaro sa kalye, na hindi nila alam kung paano uminom ng tubig. Sa matatanda rin, especially may mga kondisyon sa katawan like sakit sa puso, nagdadialysis, gagamot sa hypertension, diabetic, yung mga obese na pasyente. Common din to sa mga atleta o sa mga nagtatrabaho sa mga kondisyon na exposed sa mainit. Like yung mga traffic enforcer, factory workers. Pero Dok, talaga i-mention yung mga athletes, hindi ba parang sanay ng athletes na talagang sa init, di ba haragan talagang ang mga atleta, di ba? Parang walang kapaguran. Pero nangyayari din sila. Very common sa athletes, especially during the time na hindi nga sila nag-kondisyon ng tama at binabilis nila yung activity. So dito papasok yung kahalagahan ng training. Yes. Hindi yung basta sasaba ka sa isang competition. Kaya yung training, dahan-dahan yan, hindi pwedeng biglaan. So, kailangan i-condition mo muna. Especially kung nag-change yung temperatura natin from sanay ka sa medyo mababang temperatura tapos sa akit ng temperatura. Siyempre, hindi pwedeng bilisan. Kaya nga sa mga eskwelahan ngayon, di ba, may mga grassroots na training na tinatawag. Yes. Parang kahit na, kumbaga mga competition, dun pa sa mga upper grades. Naku, mula bata, pagkatapos pa na ng kinder, sinasabak na sila dahan-dahan. Yes, correct. Okay, so dito papasok, napakaganda rin itong pinag-uusapan natin, Doc, So, it doesn't, parang we don't have to look at things superficially. Nakikita natin may mga reasons really behind. And that would mean protection also sa ating mga kabataan, mga atleta. No? Yes. Okay, and ito, Doc, but, can heat stroke also happen or occur among healthy individuals? Yes. It can happen to any individual, especially kung magkakaroon sila talaga ng kondisyon na expose sila sa matinding init. Pwede itong mangyari, for example, nag-marathon ka, na hindi ka kondisyon, o kaya sumali ka sa mga activity na mainit ang lugar, very close space, maraming tao, walang ventilation. Kahit na maayos ang pakiramdam mo, maayos ang kondisyon ng katawan mo, maaari kang mag-heat exhaustion at maka-experience ng heat, even heat stroke. Naku, buti nga ngayon, ako na-appreciate ko na kahit na hindi yun talagang mga big leagues o na national leagues, you would see na parang may mga nakaantabay na mga ambulance, diba? Oo yun. So that can be one. Not only yung mga ina-expect natin ng mga sudden falls or baka parang nag-entertain ng fractures, but this can be also included among dun sa mga emergencies, no? Tung like heat stroke, okay? And meron bang like mga lifestyle habits, Doc, or factors that can actually aggravate or exacerbate yung possibility of having a heat stroke? Yeah, may mga lifestyle habit. For example, if you're an alcoholic drinker, when you take alcohol, inhibit niya kasi yung pag-release ng antidiuretic hormones. Nagkakos ng alcohol intake ng pag-ihi. Kapag ikaw ihi ng ihi, nagkakaroon ng dehydration ng katawan. At kasama ng dehydration, nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Natatanggal ang ating sodium, potassium, magnesium. Ito yung mga nagkakos ng simptomas ng panghihina, pagsakit ng kalamnan, at pwedeng pagsusuka. Ito ibang simptomas ng heat exhaustion. Other conditions din, pag ikaw, mahilig ka sa mga activity na expose ka na matagal sa temperatura, even playing golf. Sa init. Oo nga, init na init. No? Kahit may nakasunod na nakapayong, di ba? And then, sports activity, athletes. And then, but basically, may mga condition na yung pag-inom ng alak, basically. Yun ang isa. I see, okay. And sa bagay, sa kahit ano namang aktibidades, kailangan talaga very fit, okay, maayos, handa ang katawan mo sa kung ano mga activities ang susuungin, okay, ng isang individual. Okay, and ito, Doc, no, kasi di ba kanina, we mentioned about heat exhaustion, tapos yung transition niya to a heat stroke, maganda, key talaga factor would be ma-identify right away if the patient is suffering from a heat exhaustion, even prior to it progressing to a heat stroke. Meron ba yung parang on the average or is it a case-to-case basis na parang may time frame na within this certain golden period, kailangan identified and magkaroon ng initial management just so it won't progress anymore? Yeah, it really depends on the person or the patient. Walang definite time period. Pero as early as 15 minutes to even hours, pwedeng magkaroon ng transition from heat exhaustion to heat stroke. So yung pinaka-konti dun is within 15 minutes. Pwede nang maging from heat exhaustion to heat stroke. Okay. So, yun siguro, no, talaga dapat kilala natin ng ating mga kasama. Yes. Para, there's something wrong with my relative or ganyan. O kaya sa isang paglalaro naman, kailangan, usually naman trained din naman ng mga coaches. Yeah. They do. Ang mahirap lang nito, syempre, of course, yung parang mga strangers that we see along
along streets, Yes. hindi natin matutulungan kaagad, no? Okay, and ito Doc, once naman okay, so nadala, say for example, sa emergency room, ang isang pasyente na, say whatever, say for example, heat stroke na. Okay, and reversible naman yung mga changes. Kayang mag-stop, wag na mag-progress, and kayang bumalik sa normal. Yeah. So, pag dinala na yung pasyente na we are considering heat stroke, may mga gagawin pa kami na mga steps para to make sure na heat stroke ba to o ibang condition. So after namin magawa yung mga diagnostic test na mag-differentiate from heat stroke to other illness like stroke or infection, mabilis naman nating i-reverse. Okay? The first thing that we have to do is to decrease the temperature. Pinaka-importante is pababain talaga yung temperature kagad ng pasyente. Especially kung ang temperatura niya is nasa 40s na, kailangan nating pababain quickly yung temperature. Okay, so meaning to say, kung kahit balikan pala natin si heat exhaustion, habang bago dalhin sa emergency room ang mga pasyente, whether heat exhaustion pa lang or heat stroke already, anong pwede kayong gawin ng mga nakakita? Just so, you can put down the temperature. Yeah. So, napaka-importante na pag may nakita kayong tao, for example, sa isang mainit na lugar, nawalan ng malay o nagkaroon ng parang changes in behavior, is tanggalin natin ng pasyente dun sa lugar na mainit. Ilagay natin siya sa lugar na malimlim o malamig. Okay? At ang pinaka-importante is ibaba natin ang temperatura. Pwede natin ibaba yung temperatura sa pamamagitan ng pagtanggal ng kasuutan para mag-evaporate yung pawis, para magkaroon ng decrease in temperature. Pwede natin isprayan ng water bottle. Baka buhusan naman yun. Pwede rin. ba yun? Oo, pwede rin. Kung meron kayong kumot, pwede yung basain yung kumot at ibalabal yung basang kumot. Kasi ito yung magkakos ng pababain ng temperatura. Kasi ang pinaka-importante sa heat exhaustion, heat stroke, is yung pagtaas ng temperatura. Habang tumatagal na exposure sa mataas na temperatura, nawawalan ng kakayanan ng katawan para pababain yung temperatura. So dapat talaga, umpisa pa lang ba? Kasi tuloy-tuloy siyang magtataas no? Yes. So, Teka Doc, okay. So pag ginawa yun, saka siguro pwede din natin ma-remind, nangyayari sa nahimatay. So lahat, nagkukumpulan. Lalo ng mainit. Oo. So kailangan natin bigyan ng espasyo yung tao. Well-ventilated At while space. ginagawa yun, sana sa halip po na nakikiuso, so may tumatawag na at humihingi ng tulong. Pero yun ang kagandahan ngayon kasi with the advent of the internet, di ba? Kaso problema nito, mga nagla-live. Okay, so but at least, siguro somehow, if we take a look at the brighter side of it, parang mas nakakahingi ng tulong. Yes. Sama na lang din po natin dun sa live kung ano ba yung address, where exactly, what's happening, parang where it's happening, just so alam kung saan pupunta ang mga rescuers. Correct. And ito Doc, bago tayo mag-gap, I would want to ask, ano usual misconceptions about heat stroke? So, usual misconception sa heat stroke is kung maganda kalusugan mo is hindi ka makaka-experience ng heat stroke sa any time in your lifetime. So, isa yun sa misconception. Kahit sinong individual, basta ma-expose na matagal sa mainit at maalinsangang environment, lalo na ma-expose siya ng matindi, ay pwede maka-experience ng heat stroke.